Hindi man ako nagkaka-favorite sa Ayan. math eh. Narinig sa record. Sige na, good Hindi. afternoon. Recording na, Jericho. Good afternoon. So, yung ano Ay, natin ngayon, topic natin ngayon is yung mga trigonometric functions pa rin. Pero, finding the value, yung sides, yung missing sides, or angles. Okay? Di ba last time, diniscuss ko yung sa circular functions, yung sa may kung bakit naging s is equal to y, yung mga ganun. So, this time, may mga given values na yung sides and angles. So, for example, meron tayong right triangle, oink, right triangle. Ayan, ito yung right angle. Di ba lagi yung opposite ng right angle? Ito yon yung paslant is siya yung ating hypotenuse. Tapos, for example, meron tayong given hypotenuse na 13. And then, andito yung ating angle. Hindi ko na, lakihan ko, wait lang. Kasi hindi ko pala masasulat yung ano, yung number dun sa angle. Ayan, ito si right angle. Ang hypotenuse natin ay 13. Tapos, meron tayo dito sa given angle, which is yung value niya ay 4.2. Example lang to, 4.2. And then, di ba yung laging opposite nito ng ating angle is yung tinatawag nating opposite. For example, x, or siya yung hinahanap natin. And ito, yung nakapagitna, siya yung adjacent. Ngayon, since meron tayong given value na hypotenuse and ito ay opposite. So, sa tingin nyo, doon sa diniscuss natin na SOHCAHTOA, alin ang may O and H or may opposite and hypotenuse? Alin? Sarap ng kain na. Jericho ah. O, alin ang may O and H? So, ka, to, toa. O, ilalagay ko. So, ka, towa. Alin dyan ang may O and H? yung so po. So, or yung sign. Sign. Ayan. So, ibig sabihin, siya ang gagamitin natin, which is opposite over hypotenuse. Diba? And this time, isubstitute lang natin yung ating O and H. Pero yung ating given value dito na angle, siya ang ilalagay natin dito sa sign. So, magiging sin 4.2 equals, ang opposite natin ay x. At ang hypotenuse natin ay 13. Ayan. So, di ba, para makuha natin yung value ni x, anong ginagamit natin na method? Ito. Yung O halimbawa, bigyan ko kayo ng given. sign. 2 equals, ano ba? Sabihin natin y over 3. Ayan, parehong form. So, di ba para makuha natin ito, ang ginagawa natin is cross multiply. So, meron mong denominator na 1. So, magiging ito, cross multiply. So, y times 1 is y. Tapos, ito, 2 times 3 is 6. Ganon siya. Same lang din dito. So, automatic to, meron siya denominator na 1 or pwede rin naman na ang gawin mo na lang is ito. Ayan. So, magiging 13. Times natin siya sa sign 42 or 4.2 I mean. 4.2 equals itong x. So, sa calculator, pwede natin siyang ilagay. Ako, cellphone lang kasi yung gamit ko. Di ba sabi ko mag-ready kayo ng calculator? Input nyo yung 13, tapos sin 4.2. 0.95. Wait lang. 13 times kay sin 4.2. Anong nakuha mo? Bakit sa akin sa 0.95. cellphone? 0.95? 95. True? Ako din po, Opo. teacher. 0. Ba't sa akin naging negative? Baka dahil sa cellphone yung gamit ko. 0.95. Try ko po check. 0.95? Yes po. Kasi po 2 Ayan. po yung sunod niya. Oo, ibig sabihin itong given, Ganun po talaga.
Oo. Ibig sabihin, ng x na nakuha natin ay 0.95. So, ang value niya ng opposite natin ay 0.95. Okay? Sa cellphone kasi nagne-negative yung sign. O, ganyan yung sa halimbawa lang na kapag ginamit natin yung sign. Halimbawa naman, ibang ano naman ng triangle. Wait. Ayan, for example, ang triangle natin is, nag-iba naman kunwari yung ano, itsura niya. Ayun, ganyan. O, nalilito na ba kayo kung nasaan dyan ang opposite? Nasaan dyan ang hypotenuse? Nasaan dyan ang adjacent? So, nandito si ating La! angle, which is 37. Naiibig Magpapalito. po ako. Ha? Bakit po napunta sa baba? Akala ko sa gilid eh. Hindi. Iba-iba lang. Parang iniikot-ikot lang yung ano yan. Yung triangle. Okay? Ah, O, ito parang tinaas lang siya na gano'n. O, next. Ito naman, ang given natin, meron tayong, di ba ang opposite ng angle nito, siya yung ating opposite. Halimbawa, ang given value ng opposite natin is si y naman, hindi na si x. Tapos, ang ito yung nakapagitna sa ating right angle and dito sa angle is yung ating adjacent. And sabihin natin, ang ating adjacent is 10. So, sa tingin nyo, doon sa SOHCAHTOA, alin ang may O and A or yung opposite and adjacent para malaman natin kung anong TOA. gagamitin natin? TOA, TOA yung po. tangent. So, Tan. ibig sabihin, tangent ang gagamitin natin. And anong angle yung meron tayo? 37. 7. So, tangent 37 is equal to, yung opposite natin ano? Yung tangent po, yun po laging Y. angle. Oo, yung angle, yung sine, yung cosine, tangent. So, yung O natin is Y at ang A natin ay 10. So, kagaya ng ginawa natin kanina, cross multiply. So, we have ito, 10 times nyo kay tangent or para hindi x yung ilagay ko, baka malagay nyo 10x. 10, i-times natin siya kay tangent 37. Siya ang ating magiging y. Try ko nga siya ulit sa cellphone. Sabihin nyo lang kung ano yung nakuha nyo. Ano yung nakuha nyo? Wala, nagne-negative talaga sa akin. 7.53 po sa akin, teacher. Oo, 7.53 or 53. 7.5. Okay lang din. So, ibig sabihin, ang value ng ating opposite dito, ito yung nasa taas, is 7.53. Okay? Nagets ba? Di po ba siya 4 nun? Ha? Di po ba siya 4? 4? Bakit 4? May 5 pong dulo. Ay, kasunod. Ha? 7.5. May kasunod siya. 53.5. Akala ko 0. Ano lang, 53. Ano ba yung point? 0.53. 5.535, ganun. Ay, oo nga po. Opo. teacher. Magiging ano siya nun? Magiging, sige, thank you. Magiging 4 na siya nun. 4. Or kapag naman 1 decimal, ano lang yung gusto mo, 7.5. Pero this time, kapag 2 decimal places, 7.54. Okay? O ngayon, yung next natin na ano is halimbawa, iba namang ano, SOHCAHTOA. Sa mag-drawing. So, ulit, ito yung ating right angle. And meron tayong given na ano, which is 41. And ang ating hypotenuse, sabihin natin letter Q. Tapos, meron tayong given adjacent naman. Kung kanina opposite, so dito adjacent, which is 13. So, alin dyan ang may hypotenuse at saka adjacent sa SOHCAHTOA? Alin? Ah, Yung Ah. cosine. Cosine po. Oo, Cosine cosine. po. So, meron tayong cosine 41 equals, di ba kapag adjacent muna, yung numerator, which is 13, and yung ating h, which is q. So, cross, cross ulit. So, magiging
cosine or Q times natin siya sa cosine 41 equals 13. Ayan. So, anong gagawin natin para makuha natin yung value ni Q? May ginagawa tayo, di ba? Anong ginagawa natin? Anong ginagawa natin para mag-isa na lang si Q dito? I-divide natin both side by Sa 1. sa 1 ba? Opo. Ay, 13. Since Sa po 13 13 ba? yan. Tatanggalin natin Yung yung cos kasama ni 41 Q. po. Oo, yung cos Ah, 41. tatanggalin nyo? 41. Oo, cosine 41. Para matanggal ito at matira na lang is yung Q. Kasi nga, yung kinukuha natin is Q. Hirap naman yan. Oo. So, makakancel na ito. Anong matitira? Q is equal to 13 divided by, itry nyo, divided by cosine 41. 17.23 po. Oo. So, the answer is 17.23 or kapag ano lang, 1 decimal, so 17.2 or okay lang naman na 17.23. So, this is the Ang hirap. value of our hypotenuse. Itong Q dito. Okay? Yan yung sa Wait lang. finding. Okay lang, sige. Yan yung sa finding sides. Okay? Hotdog. Bakit? Naintindihan na yan? 13 cos 41. Ayan. Kapag ang given ay opposite tsaka hypotenuse, ang sign ang gagamitin. Kapag ang given ay opposite and adjacent, tangent ang gagamitin. Teacher, Kapag ang, paano po naging 17 yung ano? 17.23, 13 divided by cosine 41. Ah, divide. 13, oo. Nasanay ka sa multiplication. Huwag kang magpasanay. Okay. Proceed na. Paano naman kapag ang missing naman yung angle? Di ba kanina laging given yung angle? Ang layo ng answer. Bakit? Ngayon, Ayun. so ngayon, halimbawa, meron tayong given triangle, may right triangle, and unknown naman yung ating, or missing yung ating angle. At meron tayong given value ng ating opposite, which is equal to 5. Yan ang opposite. Sabihin ko O. And ito ang ating adjacent, which is equal to 12. Ayan. So, ano kaya yung gagamitin natin? Meron tayong opposite Tangent po. and meron tayong adjacent. So, tama na tangent. So, since ang ating, ang ating angle ay x, so tangent x is equal to yung O, which is 5, and yung ating adjacent, which is 12. And this time, hindi siya pwedeng i-cross multiply. Bakit? Kasi, di ba, kapag magiging magiging 5 is equal to. So, hindi naman pwede kasi 5 ito number siya. So, kailangan, para makuha natin yung value ni x, kailangan is x is equal to, kuhanin natin yung inverse. Inverse ng ating tangent, which is magiging, sa calculator nyo, shift tan, magiging tangent raised to negative 1. Ayan. Yan yung inverse ng tangent. So, halimbawa, di ba may mga may mga letters na halimbawa AB. So, anong inverse ng AB? Di ba BA? B over A. Tapos, halimbawa, ano ang inverse ng 2? Di ba 1 over 2? Yung mga ganyan. So, this time, kapag sine, ang inverse ng sine ay sine raised to negative 1. Kapag cosine, cos raised to negative 1. Kapag tan, tan raised to negative 1. And, yung ating 5 over 12, i-multiply lang natin siya. So, sa inyong calculator, ilagay nyo lang shift tan, if I'm not mistaken. Shift tan, wala kasi akong hawak ng calculator. Tapos, input nyo lang yung 5 over 12. Wala kasing shift dito puro sa cellphone. Nakita nyo? 22.62 po. 22.62 po. Ay. Oo, tama. So, ang angle niyan natin ay 22.62 or 22.6. Okay lang din. So, 22.62 degrees. 62 Teacher, nanghina na yung sa akin. Ha? Syntax error na.
Lagyan mo lang Pati shift tan. calculator ko namulang na. Shift tan, tapos 5 over 12. Diba? Ganun yung ginagawa nyo? Kenji, Eve. Opo. Opo. Next. Halimbawa naman, ibang form ng triangle. Andito yung ating right angle. At given naman ngayon ang ating hypotenuse. At ito ay 13. Tapos, ang ating angle is nandito, which is missing. And ang ating adjacent is 4. 4 or A adjacent. So, A and H. Anong gagamitin? Cosine. Cosine kasi ka. So, we have cosine tapos unknown or missing yung ating angle and A or adjacent over H or hypotenuse. So, ang A natin ay 4 at ang H natin ay 13. So, kagaya ng kanina, kuhanin natin yung inverse ng cosine. Magiging x is equal to, yung inverse ng cosine is cos, shift cos or cos raised to negative 1 tapos times 5 over 12. Calculator na ang bahalang magsagot dyan. 72.1 po. Very good. So, we have 72.1 degrees. So, ito niya ng ating value ng ating angle dito sa ating x dito. And next, last one, we have ito yung right angle at ang hypotenuse natin ay 10. Tapos, nandito sa taas ang ating angle. At ang opposite niya ay 5. Sigla na naman ito malakita. So, ano yung gagamitin natin? May O and So po. H. So, or sine. Sine Sine. x equals yung ating O is 5, yung ating H is 10. So, x now is equal to yung opposite ng sine, which is sine raised to negative 1 times 5 over 10. So, input nyo na ulit sa inyong calculator, shift, sine, and then 5 over 10. 30 degrees po. Very good. 30 degrees niyan ang value. Ngayon, tanungin ko kayo, since nakuha na natin yung mga given value, halimbawa dito, meron tayong 22 point, dito meron siyang 22.62. Ito, meron siyang 72.1. And dito, ito, meron siyang 30. Kaya nyo na bang kunin ito? Kaya nyo na ba silang kunin? Sino kayang may idea sa inyo kung paano kunin yan? Sinong nag-opo? Sinong nag-opo? Teacher, hindi pa po ba yan? Hindi pa. Dito pa lang siya sa side nito. Wala ko Siyempre, sabi na. ilan yung value? Sige nga, pilan nitang value nitang buong triangle? Sinong nakakaalam? Ilan ang value? Yung measure ng buong Yung triangle? buong pong yan? Yes. Pong triangle? Oo. Baka nakakalimutan nyo na. Ilan yung buong triangle? 90 po. 67. 90 ba? Ano? Right angle lang yon. 180. 80. 80. Sabi ko na Ayan. nga ba? So, 180 Sabi degrees. mo Wala ba? kang sinabi. Ngayon, meron tayong right angle. Yung sinabi kanina ni Kenji. Kenji ba yung nagsagot? Opo, ako po. Ayan. Jerry ko ka eh. So, itong right angle, siya yung sinasabi niya kanina na 90. Tapos, meron tayo ditong 22.62. So, pwede natin silang pag-add. Itong side na to, at ito, or yung, yung angle na ito, at itong right angle. So, 90 plus 22.62 will give you, ilan? Madali pala. 112.62 po. Yan, Very good, 112.62. Ngayon, isubtract natin siya dito sa 180 degrees. Ilan yung makukuha nyo? Bakit 180 yan? 67.38 po. 38. So, eto Bakit niyan, 180 yan? syempre yung sa triangle yan, yung kabuang measurement niya. So, that is equal to 67.38. Tama? Yun, nakuha na natin yung isa pang missing angle or yung measure ng isa pang angle.
So, dito naman, 90 plus itong 72.1, that will give you 162.1. 62. At kapag subtract sa 180, 18, no, 17.9. 17.9. Oo. So, 17.9 yan ito. So, ganyan lang siya. And yung isa, 90 plus 30 is 120. So, ibig sabihin, kung 120 yan, 60 lang ito. Okay? Nagets ba? Nagets ba yan? Opo.